Dear Miss Kay, good day po sa inyong lahat. Gusto ko lang pong i-share sa inyong channel ang kwento ng buhay ko sa bansang pinanggalingan ko. Kung gaano naging malupit ang tadhana sa akin nang sumabak ako sa pangingibang bansa. Mga pagsubok na akala ko noon ay hindi ko na malalampasan pa. Pero heto ako ngayon, unti-unti bumabangon. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Abby. 25 anyos pa lamang. Galing ako sa probinsya ng Pangasinan. May dalawa akong kapatid na nag-aaral pa. Ako ang panganay. Dalawa lang kami ng nanay ko na nagtutulungan para maitaguyod ang pangangailangan naming lahat. Matagal na rin kasi na sumakabilang bahay ang tatay ko. At simula noon, natuto akong tumayo para sa pamilya ko. Sa hirap ng buhay, ginawa ko lahat para kahit papaano gumaan ang sitwasyon namin. Hanggang sa dumating ang oportunidad na makapagtrabaho ako sa Riyadh bilang domestic helper. Akala ko magiging maayos ang lahat. Akala ko kaya ko. Pero hindi pala ganoon kadali kapag nasa loob ka na ng isang bahay na hindi mo kabisado at kasama ang mga taong hindi mo naman tunay nakakilala. Ang amo kong mag-asawa ay may isang anak na nag-aaral na ng kolehiyo. Si Madam ay isang businesswoman. Laging busy, madalas wala sa bahay. Minsan 1 linggo lang ang stay niya tapos aalis na naman papuntang ibang bansa. Pero mabait siya. Wala akong masasabi sa kanya. Si Sir naman ay may trabaho rin sa isang kumpanya. Umaalis ng umaga. Ang anak nila ay tahimik lamang na lalaki. Bihira ko ring makausap dahil madalas nasa school o nasa kwarto niya. Pagdating ko roon, wala pa namang kakaibang nangyayari. Maayos naman ang naging trabaho ko sa bawat araw. Tinuturuan pa nga ako ni Madam ng mga gagawin ko. Maglinis ng malaking sala nila, ang kusina na puro stainless, ang kwarto nila Madam na parang hotel sa sobrang laki. Abby, this is your room. Sabi niya nung unang araw ko. Thank you, ma'am. Sagot ko. Work well. If you need something, tell me. Tumango ako. Napakabait niya, profesional, at napakalambing pa kung magsalita. Bukod doon, napakaganda niya. Pero habang lumilipas ang mga linggo, may unti-unting pakiramdam na bumibigat sa dibdib ko. Napapansin ko ang tingin ni Sir. Hindi ko yun agad pinansin nung una. Baka kasi nag-iisip lang ako ng kung ano. Baka normal lang. Pero habang naglilinis ako ng sala isang hapon, naramdaman kong may nakatitig sa akin. Paglingon ko noon, nandun siya sa may dining area. Hawak ang phone pero ang mata niya nasa akin. Hindi siya umiwas ng tingin nung tumingin ako sa kanya. Bigla tuloy akong nailang. Abby, tawag niya. Yes sir, come here. Lumapit ako pero may distansya. You are 25 right? Yes sir. You look younger. Thank you sir. You have a boyfriend in the Philippines? Napatigil ako sandali. Hindi ko alam kung bakit kailangan niya pang itanong kung may nobyo ba ako. No sir. Tumangu-tangu siya ng marahan. Good, just focus on work. Hindi ko alam kung bakit parang may kakaiba sa paraan ng pagkakasabi niya ng good. Simula noon, Miss Kay, mas naging madalas ang mga pagtanong-tanong niya. Minsan nga kapag naghahain ako ng dinner, sasabihin niya, You don't talk much, ha? I'm just shy, sir. Don't be shy with me. Pinipilit ko na lamang ngumiti pero sa loob ko, may namumuo ng kaba. Pinagdadasal ko noon na sana walang mangyari sa akin dito. Pero sa pagdaan ng mga araw, kapag wala si Madam, lagi ko nang nararamdaman ang presensya niya. Isang gabi nga noon, umalis si Madam papuntang Dubai para sa meeting. Kinabukasan noon habang naglilinis ako sa kusina, bigla siyang pumunta. Abby? Yes, sir. Sit down. Are you afraid of me? You don't need to be scared of me. Sabi pa niya. I'm not scared, sir.
Sagot ko, kahit ramdam ko nang nanginginig ang kamay ko. Relax, I am a good man. Tumayo na ako noon. Sir, I still need to clean upstairs. Gumiti siya ng bahagya. Hindi ko maipaliwanag ang ngiting yun. Lumipas pa ang mga buwan. Mas naging maingat ako. Lagi kong sinisiguradong nakasara ang pinto ng kwarto ko tuwing gabi. Hanggang isang gabi noon, may narinig akong katok. Abby? Boses niya. Kinabahan agad ako noon. Sir? Open. Binuksan ko ng bagya ang pintuan ko. Yes, sir. Why you lock? He looked at me for a second. I just want to talk to you. But it's late, sir. Nagiba ang ekspresyon ng mukha niya nung sinabi ko yon. Open the door. Hindi ko alam kung bakit parang nawalan ako ng lakas tumanggi. Nasa ibang bansa ako. Siya ang amo ko, ako ang empleyado. Natakot ako noon, Miss Kay. Pagpasok niya parang biglang lumiit ang kwarto ko. Sit, sabi niya. Sir, please, if you have something to tell me, just tell me tomorrow. Tumingin siya sa akin ng napakaseryoso. Tiningnan ako mula ulo hanggang paa. I like you. Parang tumigil ang mundo ko sandali. Sir, I'm here to work. I take care of you. I give you salary. Why you afraid? Please sir, no. Don't do this. Pero hindi siya nakinig. Bigla niya akong hinalikan noon. Inihiga sa kama. At sa sobrang takot ko noon, wala akong nagawa. Madaling sabing, lumaban ka sana. Pero pag nasa sitwasyon ka na, ang magagawa mo na lang, manginig sa takot. Hindi ko maibabalik ang gabing yun. Hindi ko rin kayang ilahad ang nangyari. Basta ang alam ko lang noon, may bahagi ng pagkatao ko ang kinuha niya nang wala sa oras. Ang pagkababae ko. Ang pagkabirhen ko. Dahil kahit kailan, wala pang lalaking nakakuha sa akin. Siya lang. Pagkatapos ng lahat, bigla siyang natahimik at umupo sa gilid ng kama. Parang may biglang realization sa mukha niya. You never had? Hindi niya matapos yung sasabihin niya. Hindi ako sumagot. Nakapikit lang ako habang tumutulo ang luha ko. Bigla siyang tumayo at lumabas. Pero bumalik siya. At pagbalik niya noon, may hawak na siyang sobre. Inalapag niya yun sa tabi ko. Take this. Hindi ko ginalaw yun, ni hindi ko tinignan. I didn't know. Sabi niya ng mas mahina ang boses. I'm sorry, I didn't know. Hindi ko alam kung anong mas masakit. Ang ginawa niya o ang paghingi niya ng sorry na parang aksidente lang ang ginawa niya. Don't tell my wife, okay? Dagdag niya. If you want, I will help you. I help you, okay? Hindi ako sumagot. Paglabas niya ng kwarto ko noon, saka ko lang naramdaman ang buong bigat ng nangyari. Para akong pinagsakluban noon ng langit at lupa. Hindi ko ginalaw yung sobre matapos lumabas ni Sir sa kwarto ko. Para akong nanigas, nakatitig lang sa kawalan habang unti-unting lumalamig ang paligid. Parang may naiwan siyang bakas sa bawat sulok ng silid na yon. Isang alaala na kahit ipikit ko ang mata ko, hindi ko matakasan. Maya-maya, nanginginig kong inabot ang sobre at dahan-dahan ko yung binuksan. Baka pala yun at alam kong pera ang laman. Mas malaki pa yata kaysa sa isang buwang sahod ko. Napakagat ako ng labi ko. Hindi ko alam kung matutuwa ako o mas lalong masusuka sa sarili ko. Parang gusto ko yung ibalik, itapon sa harapan niya. Pero hindi ko kayang gawin. Doon ako tuluyang napahagulgol. Hindi dahil sa pera, kundi dahil alam kong may kapalit yung binigay niyang yun. Kinabukasan, maaga akong gumising. Kahit kulang sa tulog, pinilit kong bumangon. Kahit masakit ang katawan ko dahil sa nangyari, ayokong magpakita ng kahinaan. Ayokong makita niya na naapektuhan ako. Paglabas ko ng kwarto, maya-maya, nakita ko si Sir sa dining area at umiinom ng tea. Good morning, sabi niya. Good morning, sir. Sagot ko. Hindi kami nagkatitigan. Mula noon, Miss Kay, umiwas ako.
Hanggat maaari, hindi ako nagtatagal sa iisang lugar kapag nandyan siya. Kapag may ipapagawa siya, mabilis kong ginagawa yun at agad umaalis. At ang nakapagtataka, hindi na siya nagkulit pa sa akin. Hindi na siya lumapit. Hindi siya nagsalita tungkol sa nangyari, na para bang kinalimutan niya na lahat. Isang linggo ang lumipas na gano'n ang sitwasyon. Lalo akong nagtataka, pero sa loob-loob ko nagpapasalamat na rin dahil sa wakas parang natahimik ako. At nang umalis siya para sa business trip, mas lalo akong nakahinga. Sa loob ng isang linggo na wala siya, parang bumalik ako sa dating ako. Nakakapagtrabaho ng maayos, nakakatulog na ako ng mahimbing kahit papaano. Akala ko, tapos na. Akala ko yun na ang pinakamabigat na mangyayari sa akin doon. Pero nagkamali ako, Miss Kay. Dahil minsan, ang katahimikan ay panandalian lang. Isang gabi na noon nang bumalik si Sir. Nasa sala ako noon, nag-aayos ng mga gamit. Tahimik na ang buong bahay. Wala si Madam noon dahil nasa party kasama ang mga kaibigan niya. Bigla akong narinig ang pabukas ng pinto. Napalingon agad ako. Si Sir, pagod ang itsura niya. Pero iba ang tingin niya nun sa akin. Hindi ko maipaliwanag pero pamilyar ang pakiramdam na yun. Yung pakiramdam na kinakatakutan ko. Agad akong tumayo. Good evening, sir. Hindi siya sumagot agad. Pero dahan-dahan siyang lumapit. Tumibok ng mabilis ang puso ko noon. Sir, don't do this again. Nauna ko nang sabi kahit hindi pa siya nagsasalita. Huminto siya sa harap ko. I will give you money. All you want. Sabi niya ng mahina pero diretso. Umiling ako agad. Akala niya siguro makukuha niya ako sa pera. Please sir, no. If you do that again, I will tell to Madam. Biglang nagbago ang mukha niya. Parang bigla siyang natauhan. Napaatras siya ng kaunti. You will tell? Hindi ako sumagot. Pero matigas ang tingin ko sa kanya. Kahit sa loob ko nanginginig ako. Yes, I will tell. Ilang segundo kaming nagkatitigan. Hanggang sa napabuntong hininga siya. Okay. No problem. Sabi niya. At tumalikod na siya noon at tumakyat ng hagdan. Doon ko lang napakawalan ang hininga ko. Akala ko tapos na ulit. Akala ko napigilan ko na. Pero hindi ko alam. May susunod pa palang problema. Pero this time, hindi na siya. Lumipas ang mga araw, naging tahimik na ang lahat. Normal na. Hindi na ako kinakausap ni Sir. Hindi ko rin siya pinapansin kung wala naman siyang sasabihin. Pero habang naglilinis ako ng sala, napansin ko yung anak nila sa kwarto nila. Bihira ko siyang makita. Tahimik lang kasi siya. Laging nasa silid. Pero nung araw na yun, pakiramdam ko may nakatitig sa akin mula sa kwarto na yun. At pagdaan ko nga sa hagdan, bigla siyang lumabas. Nagulat pa nga ako. Good afternoon, sir. Sabi ko pa, pero hindi siya sumagot. Tinitigan niya ako. Ibang-iba ang tingin niya. Hindi tulad ng dati na parang wala lang ako, na parang hindi ako nag-e-exist sa bahay na yon. Ngayon, para bang sinusuri niya ako. You are Abby, right? Tanong niya sa wakas. Yes, sir. Tumango siya. Then ngumisi. I saw you. Bigla niyang sabi. Napatigil ako noon. Sir? Ngumiti siya ng bahagya. I saw you on CCTV. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Nanlaki ang mga mata ko noon. I don't understand, sir. Sabi ko. Dan lumapit siya ng konti. Don't lie. Sabi niya. I saw everything. Nanghina na ang tuhod ko noon, Miss Kay. Para bang nawalan po ako ng lakas. Even the night, when my father went to your room. Hindi ako makapagsalita. Pakiramdam ko lulubog ako sa kinakatayuan ko. Gusto kong tumakbo. Gusto kong sumigaw. Pero hindi ko magawa. You didn't tell anyone? Dugtong pa niya. Umiling ako.
Hindi ko alam kung bakit. Good, sabi niya. Tumalikod na siya nun. Akala ko aalis na, pero bigla siyang huminto. You're quiet. I like that, sabi niya. Napapikit ako sandali dahil hindi na maganda ang pakiramdam ko. Sir, please, I just want to work here. Humarap siya ulit sa akin at doon ko nakita ang ngiti niya. Ngiting hindi ko gusto. You don't need to be scared of me, sabi niya. Parehong linya, parehong tono katulad ng kanyang ama. Doon na ako biglang kinabahan ng todo. Sir, please. Lumapit siya ng kaunti. Relax, sabi niya. I'm not my father. Pero sa paraan ng pagtitig niya, kamukhang kamukha niyang tatay niya. Maghapon akong balisa, hindi mapakali. Pakiramdam ko eto na naman ang mas malaking problema. Hindi lang si Sir, kundi pati ang anak niya. At mas delikado yun dahil alam niyang lahat. Alam niyang nangyari. At hindi ko alam kung ano ang gagawin niya sa impormasyong yun. Kinagabihan, nasa kwarto na ako. Nakaupo sa kama. Pero hindi ako makapag-isip. Nung mga time na yun, paulit-ulit lang na bumabalik sa isip ko yung sinabi niya. I saw everything. Napahawak ako sa ulo ko. Hindi ko na alam kung saan ba ako lulugar. Kung kanino ako lalapit. Kung kanino ako magtitiwala. Dahil sa bahay na ito, parang wala akong kakampi. At ngayon, mas lumala pa. Dahil hindi ko alam kung sino ang mas dapat kong katakutan. Ang ama ba? O ang anak? Sa mga sandaling yun, isa lang ang tanong na umiikot sa isip ko. Paano ba ako makakaligtas sa bahay na ito na buong buo pa rin o buhay pa rin ang sarili ko? Simula nung araw na yon, hindi na talaga ako mapakali. Kahit anong gawin ko, pakiramdam ko may nakamasid na. Parang bawat galaw ko may kahulugan na. Mas talong naging mahirap ang sitwasyon ko dahil habang unti-unting lumalayo si Sir, unti-unti namang lumalapit ang anak niya. Una, simple lang. Abby? Yes sir, give me water. Iaabot ko pero iiwas ako kaagad. Pero ramdam na ramdam ko ang tingin niya. Hindi na katulad ng dati. Minsan nga habang naglilinis ako ng sala, bigla siyang umupo sa couch. Tinitigan niya lang ako. At ako, hindi ko alam kung aalis ba ako o magpapatuloy. Mas lalo kong natakot nung isang gabi. Nasa kusina ako noon. Narinig ko ang boses niya. Abby? Napatigil ako. Yes sir, come here. Napakapit ako sa lababo. Sir, I'm still cleaning. Come here. Ulit niya sa mas mababa ang boses. Dahan-dahan akong lumapit. Nakita ko siyang nakaupo, nakatitig sa akin. You are afraid of me? No sir, don't lie. Hindi ako sumagot. Tapos maya-maya, nagsalita siya. I want you, Abby. Parang tumigil ang mundo ko noon. Sir, please, don't say that. I'm serious, Abby. Napatras ako noon. No sir, please. I'm here to work. Relax. Abby, I don't have any experience. Napakunot ang noo ko noon. What? I never had. You know, nahihiya pa niyang sabi na nakatingin sa akin. And I want to learn. Parang sumikip ang dibdib ko. Sir, please, don't involve me. Bigla siyang tumingin ng diretso sa mga mata ko. I will not tell to my mom, sabi niya. Nanlamig ako noon. About you and my father. Parang nawalan ako ng lakas. Sir, please, don't say that. You didn't tell anyone, right? Umiling ako. Then we're the same, sabi niya. No, it's different, sir. Why? Because he is my father? Hindi ako makasagot. Lumapit siya sa akin. Ako naman ay umatras. Please, stop. I just want one time only. Just one time. Then I forget everything. Sabi niya. Don't do this. Please, sir. I tell my mom.
Bigla niyang sabi. Parang binasag ang dibdib ko sa narinig ko. Hindi ko na alam kung saan ako kakapit. Hindi ko alam kung paano lalaban. Dahil sa isang salita niya, hindi ko alam kung anong pwedeng mangyari sa akin. Hindi ko alam kung anong pwedeng mawala sa akin. Ang trabaho ba o baka pati ako? Sir, please. I'm begging you. Nanginginig kong sabi. Tumingin lang siya sa akin. For me, Abby. Just help me, sabi niya. Umiling ako pero wala akong lakas. Hindi ko na alam kung paano ako makakatakas. Hanggang sa dahan-dahan siyang lumapit. At ako, parang napako na sa kinakatayuan ko. Hindi ko na kayang ikuwento ang buong nangyari. Ang alam ko lang, pakiramdam ko, unti-unti akong nasira. Hindi na ako yung dating Abby na matatag. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo akong nadudurog. Pagkatapos ng lahat, umupo lang siya sa gilid na para bang walang nangyari sa amin. I told you, Abby, I won't tell, sabi niya. Hindi ako sumagot. Nakatitig lang ako sa sahig. I'm not bad person, Abby, dagdag niya. Pero sa loob ko, parang gusto kong sabihin, anong palagay niyo sa sarili niyo? Mabait. Makatarungan bang ginawa niyo sa akin? Pero hindi ko magawa. Lumipas ang mga araw, mas naging tahimik ako. Mas naging maingat. Pero hindi na nawala ang takot sa dibdib ko. Hindi na nawala ang bigat. Hanggang sa unti-unti napansin ni Madam. Isang umaga noon, Abby? Yes, ma'am. Are you okay? Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba ang totoo. I'm okay, ma'am. She looked at me carefully. You look tired. Just work, ma'am. Wala na siyang sinabi noon, pero ramdam kong may napapansin na siya sa akin. Sa buong araw, wala akong ibang nararamdaman kundi takot na. Takot sa mag-ama. Gabi na noon, mag-isa na naman ako sa kwarto. Nakaupo sa gilid ng kama. Pero ang isip ko magulong-magulo. Nakahawak ako sa dibdib ko. Hindi ko na kaya. Hindi ko na alam kung paano ko haharapin ang bawat araw sa bahay na ito. Lalo hindi lang isa, kundi dalawa. Pareho silang may hawak sa akin. Isang desisyon na lang ang natitira. Mananatili ba ako at mananahimik o lalaban ako kahit kapalit nito ang lahat? Sa puntong yon, isa lang ang alam ko. Kung hindi pa ako kikilos, tuluyan na akong mawawala sa sarili ko. Unti-unti akong nanghina sa pagdaan ng mga araw. Hindi lang ang katawan ko, kundi pati na rin ang loob ko. Sa bawat araw na dumadaan, pakiramdam ko nawawala na ako. Hindi na ako yung Abby na masiglang-masigla nung bagong dating, isang matatag na babae at masipag na may pangarap para sa pamilya. Ngayon, napakatahimik ko. Wala nang gana. Minsan kahit simpleng trabaho nahihirapan akong tapusin. Hindi dahil hindi ko kaya, kundi dahil wala na akong lakas. Emotionally, pagod na ako. At ang mas masakit pa, Miss Kay, akala ko isang beses lang na mangyayari yun sa pagitan namin ng anak ng amo ko. Pero hindi pala doon natapos. Dahil gabi-gabi, pinapasok niya ako sa kwarto ko. Akala ko sabi niya isang beses lang, pero hindi nangyari. Naging parausan niya ako. Kahit ilak ko ang pinto, may susi siya. Binubuksan niya sa tuwing gabi, sa tuwing tulog ng lahat. Wala akong magawa kundi umiyak. Gabi-gabi hindi ako mapakali. Hindi ako makatulog. Palagi akong may takot sa puso ko. Dahil kahit ilak ko ang pinto, hindi ako ligtas. Hanggang sa dumating yung araw na hindi ko na kinaya, Miss Kay. Umaga noon, nasa school siya. Nasa trabaho si Sir. Si Madam nasa sala. Habang naglilinis ako, bigla niya akong tinawag. Abby? Yes, ma'am. Come here. Lumapit ako, pero hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. At napansin niya yun agad. Look at me, sabi niya. Dahan-dahan akong tumingin.
At doon ko nakita ang pag-aalala sa mukha niya. "You look pale. Are you sick?" sabi niya. "I'm okay, ma'am." "No, you're not okay." Umiiling niyang sabi. Tahimik ako noon. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba, kung ito na ba yung pagkakataon ko. Pero natatakot ako. Natatakot ako sa pwede niyang maging reaksyon. Pero kung hindi ko isusugal, anong mangyayari sa akin? Pagod na ako. "Abby," sabi niya ulit. Mas malambing ang boses. "Tell me, do you have a problem?" Hindi ko na napigilan ang sarili ko noon. Biglang tumulo ang luha ko. "Ma'am?" Lumapit siya agad. "What happened?" Napaupo ako. Hindi ko na kayang pigilan. "I can't take it anymore, ma'am." Bigla na siyang kinabahan. "What do you mean? Tell me, okay?" Nanginginig ang kamay ko. "Please." Hinawakan ko yung braso niya. "Please. Help me, madam. Help me, madam." "What happened, Abby?" At doon, lahat ng tinatago ko, lahat ng lihim ko, inilabas ko. "Ma'am, I'm sorry." "Sorry for what?" "I didn't tell you." "Tell me what?" Huminga ako ng malalim. At first, I was scared. Scared of what, Abby? Hanggang sa di ko na kinaya. "It's Sir." Napatayo siya nung binanggit ko ang pangalan ni Sir. "What about him?" "Ma'am, one night, he went to my room." Nanlaki ang mga mata niya. "What?" Hindi ako makatingin. I tried to say no, but I was scared. "Abby, what are you saying?" Naiyak na ako ng tuluyan. "He hurt me. He hurt me." Tumahimik ang buong sala, na parang tumigil ang mundo. "What did you say?" "Sir did something wrong to me." Hindi na siya nakapagsalita. Halos hindi siya makapaniwala sa mga sinasabi ko. At natatakot ako. Kasi baka hindi niya ako paniwalaan. And not just him. Bigla siyang tumingin sa akin. "What do you mean? What do you mean not just him?" Nanginginig ang boses ko. "Your son, he knew everything." Parang binagsakan siya noon ng langit. No, Abby. "He saw it on CCTV. Napahawak siya sa ulo niya. And he used it to threaten me." Bigla na siyang napaupo. Hindi niya matanggap. "This is not possible." "I'm sorry, ma'am." "No, don't say sorry, Abby." Sigaw niya. "You did nothing wrong." Napapaiyak na siya noon. Pareho kaming umiiyak. I trusted them. Sabi niya na nanginginig ang boses. "Ma'am, please. Help me." Huminga siya ng malalim. "Stay here." Tumayo siya. At mabilis siyang pumunta sa control room. Ilang minutong parang oras para sa akin. Bumalik siya. Iba na ang mukha niya. Galit na galit at punong-puno ng sakit. Nanghina ako noon. I saw it. Napaupo siya sa harap ko. "I'm so sorry, Abby." Umiling ako. "No, ma'am. I'm so sorry." "Stop saying sorry." Sabi niya, "You are the victim here." Hindi ko na napigilan ng umiyak. "I just want to go home. Please, help me." Tumingin siya sa akin. "You want to go home?" "Yes, ma'am. Please." "I can't stay here anymore." Tumango siya. "I understand." Ilang sandali siyang tahimik. Then hinawakan niya ang kamay ko. "I will help you." Napaiyak na ako noon. "Thank you. You don't need to be afraid anymore, Abby. I will fix everything." Kinabukasan, hindi ko na nakita si Sir. Hindi ko rin nakita ang anak niya. Hanggang sa pag-alis ko, hindi ko sila nakita. Hindi ko alam kung anong nangyari. Basta ang alam ko lang, pinaglaban ako ni Madam. Inasikaso niyang lahat, ticket,
papers, clearance. Everything will be okay, sabi niya. Sa huling araw ko, pinatawag niya ako. Abby. Yes, ma'am. I'm really sorry. Umiling ako. I failed to protect you. Sabi niya. Napaiyak kami pareho. I hope you can forgive me. I already did, ma'am. Ngumiti siya kahit may luha. Then may binigay siya sa aking envelope. Mas makapal pa sa una. Take this. Ma'am, no. Please. Putol niya. This is not payment. This is my help. Napaiyak ako noon. Thank you. And Abby, don't go abroad again. Napatingin ako sa kanya. Stay in the Philippines. I will help you. Hindi ako makapaniwala. You deserve a better life. After all this, sabi niya. Pagbalik ko ng Pilipinas, hindi ko sinabi ang lahat sa pamilya ko. Hindi ko kayang sabihin. Ang sabi ko lang, hindi maganda ang nangyari pero ligtas na ako at sapat na yon. Ilang buwan ang lumipas, akala ko tapos na lahat. Pero isang araw, Abby, this is Madam. Nanlaki ang mata ko noon nang marinig ko sa tawag ang boses ni Madam. How are you? I'm okay, ma'am. I sent something for you. For your family. Nang dumating ang tulong, tuwang-tuwa ang pamilya ko. Sapat yun para makapagsimula kami. You deserve it. Start a new life. At doon ko naramdaman, sa kabila ng lahat ng sakit, may liwanag pa rin para sa akin. Ngayon, Miss Kay, unti-unti na akong bumabangon. May maliit na rin kaming negosyo. At ako, unti-unti nang bumabangon ulit. Hindi ko man mabura ang nakaraan. Natuto naman akong harapin ang kinabukasan. At minsan sa gitna ng dilim, may isang taong handang tumulong para muli mong makita ang liwanag. At ito po, ang kwento ng buhay ko sa Riyadh, Miss Kay. Ako po si Abby. Hindi ko tunay na pagkakakilanlan. At ito, ang aking OFW confession.